This gospel this morning shows us two main things Jesus does. He picks people, or He healed people, and He feeds people. It teaches us that God cares about our whole life, not just our soul, but also our bodies and our everyday needs too. Big groups of people followed Jesus. They brought everyone who was sick, people who couldn't walk, couldn't see, or couldn't speak, and just left them at Jesus' feet. Jesus simply touched them or was near them, and they were completely healed. Jesus is the ultimate healer. He doesn't need any fancy church or any fancy places just to have service, but just being in His presence brings wholeness. Jesus is our ultimate healer, no? Dili na wa na gid siya nagkinahanglan og mga kanang mga patsada nga mga lugar, patsada nga building, no? Presensya pa lang daan niya nagdala kini og katibuk-an, no? Katibuk-an sa kaayuhan, sa tanan, no? And what can we ask ourselves, no? What parts of my life are broken, no, or stuck? Is it a bad habit, a sadness that I can't shake, or a worry that paralyzed me? Daghang kitag unsa kahay atong ikapangutana, no, di sa atong kagalingon nga angay natong ihalad diha sa tiilan sa Dios, no? Just like the crowds, I need to put that problem right in front of Jesus, no? Pareha sa mga tao, no, nga nagduol kang Hesus, nga naay mga gipang duol nga to kang Hesus nga mga masakiton, and trust Him to fix it, no? Unsa man kining mga butanga, no, sama sa akong gisulti kanina, no? When good things happen, we should be like the crowds and thanks God loudly, no? Kung naunta tay mga problema sa atong kinabuhi, unsay modangat sa atong kinabuhi, whether it is bad or good, naunta pareha unta ta niining mga tao nga nisunod kang Hesus, nga they just lay them down to the feet of Jesus, no? Trusting Him, no, to fix them, to heal them. Inana sa dumta kita di sa atong kaugalingon, no? Kung unsay atong mga pagbati, no, whether physical sickness, no, spiritual, mental, we just lay them down to the feet of Jesus, no, and trusting Him that He will fix us or heal us in all aspects of our lives. After 3 days, Jesus looked at the huge crowd and said, I feel terrible for these people. They've run out of food, and if I send them home now, they will faint from hunger on the way. So, nakita ni Jesus nga ang mga tao, no, sa tulo ka adlaw nga pagsunod-sunod diha kaniya, nautdan na kining mga pagkaon.
No? So nabati ni Jesus ang panginahanglanon sa mga tao. This shows us how much God cares about the little real life stuff, no? So bisan gani si Ginoong Kristo, no? Bisan kanang sa realistic, sa realidad sa kinabuhi, makita niya kung unsay ato ang mga panginahanglanon bisan sa mga basic needs, no? Sama sa pagkaon. Jesus wasn't just worried about their souls. He was worried about their stomach aches and exhaustion, no? So si Jesus dili lamang nagtan-aw, no, sa espirituhanon nga aspeto sa tao, kundi kung unsa usab ang panginahanglanon sa lawas, no, kakapoy or gutom, sama sayang nakita diya sa tong ebanghelyo. Can we ask ourselves, do I see people around me who are hurting? Oh. Pangutano na to ang atong kaugalingon. Nabatay nakita diya sa tong palibot nga nasakitan, lonely, nagmasulubon, or struggling to pay bills. No? Ginagmay ra na siya, pero can we see them? Jesus' compassion wasn't just a feeling, no? Ang pagkamaluluyon sa Dios dili lamang kini sa anang pagbati. It led to action, no? Wala lamang siya kanang naluoy gid ko nila, no? Pero wala kay gibuhat. But Jesus is not like that. He is also man in action, no? Gibuhat nga gihapon into gibuhat niya kung unsay angay niyang buhaton, no, sa iyahang pagbati nga nabati about niini nga mga tao nga gigutom, no? True faith means noticing when someone needs a meal, a ride, or listening ear, and doing something about it, no? Faith, ang pagtuo, but pasabot nini nga nakanotice ka sa mga tao nga nagikinahanglan, no? Bisan sa ilahang pang-adlaw-adlaw, no? Makakita kag tao nga nang limos diha, no? Maybe gigutom sila, no? Or nay nagbaklay diha, bisan man lang nakapasakay man lang ka sa imong motor, no? Mong sakyanan. Or naay mga tao nga nanginanglan nga kanang paminawon lang sila, no? Kung unsay ilahang mga hinanakit sa ilahang kinabuhi nga angay nila ipagawas pinaagi sa ilang pagistorya, nanginanglan lang silang tao nga maminaw para kanila, no? Are we doing something about it, no? Nakahimo ba ta niini, no? Nakapaminaw ba ta nila? We can't just spiritualize away real physical pain, no? Dili na to na kanang dili murag magic ba, no? Nga in just an instance mawala dayon ang ilahang mga gibati or unsay lang mga panginahanglan, no? Nga isara nimo ka click sa imong tudlo, pak nanadayon diha, no? Wala kay ang usa ka tawo walay ikabayad sa iyang bills. In just one click mutungha na, dili, no? Dili na ang pamaagi sa Dios, no? Mugamit siya og tao para masuplayan ang gikinahanglan sa usa ka tawo, no?
Ingon ana unta usab kita, no? Dili lang ta puro pagbati ba, no? Nakita na to atong igsuon, no? Nanginahanglan. No? Nagampo ta sa Ginoo, no? Ginoo tabangan unta nimo siya, no? Suplayan unta nimo sa iyang gikinahanglan. Ikaw na mismo nga nakakita sa panginahanglanon sa tao, but pasabot ikaw na ang gipadaygan sa Ginoo niini, kay ikaw man ang nakakita niini, no? Nanginahanglan lang kini og ato ang action, no, nga himuon isip Kristohanon. And Jesus asked his disciples, no, in our gospel, how much food do you have? They said, only 7 loaves of bread and a few small fish. How can that possibly feed 4,000 people? No, ang si Ginoong Kristo, pangutana niya iyahang mga disipulo. Kay tungod kay naluoy man si Ginoong Kristo, no, sa mga tao nga tulo na kaadlaw naguban-uban kaniya, no, o gusto niya pakanon ang maong tao o silang tanan 4,000 kabuok lalaki lang, no. So ipangutanan niya yung disipulo, pila man kabuk inyong pagkaon diha? Ningon ang yang disipulo nga 7 lamang kini ka pan, Ginoo, o naay 2 ka gagmayng isda nya. Dan ang pangutana sa mga disipulo is, how can that possibly feed 4,000 people? No, naka-question sila ni ana, no, atubangan sa Mesiyas. Bisan tuod gipakitaan na sila, no, sa maora gihapon nga mirakulo nga gihimo ni Ginoong Kristo by feeding 5,000, no, earlier than that, no, in Matthew chapter 14, no, nga nasubraan pa gani og 12 ka basket. So karon same scenario, no, sa panghitabo, but the disciples question, no, nalimtan nila ang milagro nga gihimo ni Jesus, no? And Jesus took that small amount, thanked God for it, broke it, and gave it to the disciples to hand out. Everyone ate until they were full, and they even had 7 baskets of loaves, no. So sa dihang gikuha ni Ginoong Kristo, gipanalanginan kini, nakakaon ang tanan og nakasubra pa gani sila og 7 baskets of loaves. So sometimes, no, when we face big problems, we look at our small abilities and say, I can't do this, no. Usahay, no, sa tong kinabuhi, no, maka-enkwentro kita mga dagko nga problema, no, and diha sa to ang capacity or sa to ang gitanaw na to tong kagalingon, ang kapasidad sa tong kagalingon nga wa gid kini kahimo niini nga problema. But Jesus shows that our limitation doesn't matter, no. Ang ato ang mga limitasyon dili kini magmatter, no? But what matters most is what His power does. Unsa ang gahom sa Dios, no? Kung unsay mahimo sa gahom sa Dios. Usahay, no, makalimot pa ta bisag niagi na tag nakabati na tag mga or naka-experience na tag mga miraklo sa atong kinabuhi. Pag naagi po'y mga bagyo o mga pagsulay sa atong kinabuhi nga moabot, usahay makabati gyapon ta nga dili gini nako kaya. Nalimot ta ba nga human na ta, gihatagan na ta og
humana tagipabati og mga mirakulo sa Ginoo, no? Walay dili niya makaya, no? Unsa lamay atong angayan buhaton, ato lamang kining ibutang sa iyahang tiilan, no? Sama sa atong ebanghelyo karon, no? Bisag unsa bisag unsa nga balatian, unsa pa na, no? Ato lamang kini ihalad sa tiilan sa Dios ug kana maayo tanan. Now, can we ask ourselves, no? What are my 7 loaves? No? Unsa may ato ang gamay or gamay ra nga pagkaon or gamay small amount of everything nga naa sa ato, no? Unsa may atong either it is amount of money, what are our small amount of free time, no? What are simple talent, atong mga simple talent. The lesson is, don't keep your small gifts to yourselves. So ayaw kumkuma ang imong talento, or kung unsay gasa nga gihatag sa Dios, ayaw tagui, no? Sama sa ebanghelyo, no? Tong niaging simana, no? Nga ang 10 slaves, no? Nga gitugyanan og tagsa-tagsa ka coin, no? Nga gihimo ang maong una nakaginansya sag napulo, ang ikaduha nakaginansya sag 5, ang usa iya ra man kining gitaguan, no? So dili unta ta ingon ana, no? Kung unsay gamay nga anaa sa ato, no? Dili nato hipuson para lamang sa ato or gamiton para lamang sa ato. Give the little you have to Jesus with a thankful heart, no? Kung unsay anaa ka nato nga mga ginagmay, no? Ato kining ihalad ngadto kang Hesus, kanang inubanan sa mapasalamaton nga kasing-kasing. He will take it, bless it, and make it more than enough to meet the need, and even leave you with leftovers, no? Kanang napagipasubra or a surplus, no? Nang like 7 baskets of loaves, no? Gikan sa 7 ka pan, no? So kung unsay naa nato, no? What can we offer nga mga ginagmay nga butang ngadto kang Hesus? It will make you enough. It will make it enough for you. Even pasubra pa, no? Sama sa to ang ebanghelyo karong kabuntagon. And also this gospel, no? This is a powerful teaching, no? Like breaking of the bread, on the Eucharist, on our daily Christian life. Jesus gave himself as a true bread, feeding us until we are satisfied. And the most important is calling us to be the distributors of His life and grace to the world. And once again, good morning.